Welcome, Movie Recap. Makikita ang isang lalaki na naglilinis sa loob ng isang gusali. Nang biglang may bumagsak na katawan sa truck sa labas. Dalawang lalaki ang nag-uusap sa isang hapunan. Mayroon silang pag-uusap tungkol sa alkoholismo at ang kahalagahan ng pagpapatawad para sa mga taong, tulad ng isa sa timog na nagpapagaling ng mga alkoholiko, ang parehong nagsasabi na ang pagpapatawad ay madali. Ang lalaki pala ay isang detective. Naglalakad siya papunta sa crime scene at lumapit ang kasamahang detective. Pinakita ang truck ng dentista with the dead body on top, shenik nila ang katawan. Hindi makapaniwala ang mga detective na tumalon ang biktima. Sa tabi ng iba pang mukhang skyscraper, ang mga karakter ay ipinakilala ng isa, by one first is the man in the hoodie lingering, then the man with the red time passing by him, and walking inside the building. Sunod ay ang security guard, kinuha ang telepono sa reception desk. Old lady scene, nakatayo sa gitna ng lobby, nalilito. Then there is the young woman entering the lobby, passing the security guard at the reception, getting stopped by him and going to the back of the line to sign the visitor's law. Sinabihan ng security guard ang ibang lalaki sa reception area na kailangan niyang magdala ng pakete sa 39 na palapag at pumunta sa mga elevator. Yung lalaking naka-red tie at yung matandang babae. Tuldok. Gustong pumasok sa elevator, pero dahil puno na, kinuha nila yung isa na kadadating lang na walang laman sa likod nila. Pumasok sila ng security guy at pumasok na rin sila, habang nagsisimula ang pinto. Pagkatalo, may tumawag na maghintay sa dalaga mula sa bago pumasok sa isa na tumulong sa kanya at pumasok sa loob. Ito ay ang parehong lalaki na may hoodie. Nang makapasok na silang lahat, nagsimulang humandar ang elevator ngunit biglang huminto at nagsisiksikan. Samantala, isang matandang security guard ang nanunood ng hockey game sa pangunahing security room. Isang nakababatang security guard, naglalakad sa kwarto at nakikipag-chat tungkol sa laro. Napansin niyang nasa inspection mode ang isa sa mga elevator, kaya tinawagan ng mas matandang security guard ang building engineer tungkol sa problema. Habang ang engineer ang building, sinabihan ng guard ang engineer na tingnan muna ang elevator dahil may mga taong natigil sa loob. Pagbalik sa elevator, balisa na ang security guard. Ang matandang babae ay patuloy na pinipindot sa kanya tungkol sa mga pamamaraang pang-emerhensya, ngunit hindi niya alam dahil sinusubukan niyang pinindot ng lalaking nasa red tide ang emergency button na nag-uutos sa mga matandang babae na magtanong sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit wala siyang walkie-talkie. Dumating ang isang boses mula sa mga sistema ng kampo. Elevator, na nagsasabi sa kanila na alam niya ang kanilang stock at na may isang inhinyero sa daan upang makita kung ano ang mali. Ang mas matandang security guard ay ang nakikipag-usap sa kanila na nagtagumpay at humiling sa kanila na magsabi ng isang bagay sa camera, na nagpapaalam sa kanya na may mali sa mikropono at hindi niya marinig ang mga ito. Sinubukan ng security guard sa elevator na tawagan ang lobby mula sa kanyang cellphone ngunit walang signal, kaya binigay ng dalaga ang kanyang telepono. Maikli ang tawag at mabilis ang signal ng pagkatalo. Nagsimulang tumugtog ang musika sa elevator at ang lalaking naka-red tie ay kumakanta na nakakainis sa lahat sa loob. Ang engineer ng gusali ay papunta sa machine room sa itaas habang ang hangin ay humampos sa kanyang kamay at halos mahulog siya sa gilid pabalik sa paanan ng gusali. Ang dalawang tiktik ay papalapit sa pakikipag-usap. Ang tiktik mula sa hapunan ay nakakita ng salamin sa simento at nakita nila ang isang lalaki sa malapit na nagwawalis ng higit pang salamin. Sinabi niya sa lalaki na itigil ang paggawa niyan at idineklara ang lugar ng pinangyarihan ng krimen. Isang malaking tipak ng huling pagkahulog mula sa gusali, halos pumatay. Kinumpirma ng kanyang kasama ang kanyang hinala pabalik sa loob ng gusali.
Nakita ng mga inhinyero na sinusuri ang elevator mula sa baras. Tumawag siya sa pangunahing silid ng seguridad upang sabihin sa kanila na mukhang maayos ito. Ang value reset back sa elevator. Ang mas matandang security guard ay nagsabi sa grupo ng mga kita na ang ilaw ay mamamatay sa loob ng 20 segundo. Ang mga ilaw ay namatay at kapag sila ay bumalik sa matandang babae screen sa ang security guard upang lumayo mula sa kanya, na kung saan siya ay humihingi ng paumanhin, na sinasabi sa lahat na siya ay napaka-claustrophobic. Itinulak ng ikatlong lalaki ang isang panel mula sa itaas ng elevator at papasok sa loob ang mga Airstar. Nagtanong ang security guard kung dapat nilang subukang umakyat, ngunit sinabi ng isa pang lalaki na mapanganib ang pag-akyat sa cable pabalik sa machine room. Tinanong ng engineer na gumana ang pangunahing seguridad ng pag-reset at nang sumagot sila na hindi ito nangyari. Sinabi niya na susuriin niya ang problema mula sa basement. Ang dalawang gwardya sa pangunahing tanggapan ng seguridad, ay nag-uusap tungkol sa sirang bintana sa gusali at kung paano maaaring may tumalon sa trapiko ng umagang iyon. Labis na nag-aalala ang nakababatang marinig iyon pabalik sa elevator. Ibinigay ng lalaking naka-red tie sa matandang babae ang kanyang business card. Ang grupo ay nagsimulang magkaroon ng pag-uusap na sinenyasan ng isang komento na ginawa niya tungkol sa matandang babae. Sinabi niya sa mga ito na alam niya kung paano malaman kung mayaman o hindi ang isang tao at ikinukumpara ang matandang babae sa mga kabataang babae. Sinabi na ang mga nakababata ay mukhang mahal, tumalikod ito sa kanya ngunit mabilis na nag-react, sinabi na hinawakan siya sa likod. Tuldok. Habang nagsisimulang kumikislap ang mga ilaw sa elevator sa lumang hardin. Ang pangunahing opisina ay tumatawag sa inhinyero na nagtatanong kung ginagawa niya iyon. Sinabi ng engineer na nakatingin lang siya sa mga elevator mula sa ibaba at mukhang maayos din ito mula doon. Bumubunot din siya ng atay sa tagiliran doon. Hinailan niya ang isang atay sa gilid ng elevator at tinanong kung nakatulong ba iyon sa mas matandang security guard at iporma ang engineer na walang pagbabago. Kaya sinabi niyang babalik siya sa bubong at mano-manong i-reset ang mga ilaw sa elevator na kumikislap muli doon nanunood ng nangyari mula sa pangunahing opisina kapag ang mga nakababatang gwardya ay nakakita ng kakaiba sa screen na nakakatakot sa kanya ang engineer. Narito ang isang kakaibang ingay at sinusundan ito sa ilalim ng mga elevator. Sa paghabol dito, halos madurog siya ng fine elevator na bumababa sa shaft. Kumikislap muli ang mga ilaw sa elevator at tuluyang namatay. Ang mga kakaibang ingay ay malakas na pumasok at pagkatapos ay ganap na lumabas. Malakas ang mga kakaibang ingay sa elevator habang bumukas at patay ang mga ilaw. Sinabi ng babae na parang may kumagat sa kanya, kaya tinanong ng pangatlong lalaki kung mayroong anumang matalas na bagay na maaaring makasakit sa kanya. Nakita ng security guard sa elevator ang dugo sa lalaking may pulang kurbata habang sinusubukan nitong ipaliwanag na nahulog lang ito sa kanya. Pinuntahan siya ng security guy para kunin siya ng armas. Ang mga gwardya na nagbabantay sa security room ay nagpasya na kailangan nilang tumawag ng pulis dahil nagkaroon na ngayon ng pag-atake. Sa loob ng elevator, sa labas ng gusali, ang pulis mula sa kainan ay nakikipag-usap sa forensics nang pumasok ang tawag tungkol sa elevator. Nakita niya na ang tawag ay tungkol sa gusaling may sirang bintana at kinuha ang kaso, dinala ang kanyang kasama. Bumalik sa pangunahing opisina, hinanap ng nakababatang gwardya ang footage mula sa sandaling nakakita siya ng kakaiba sa screen at ipinakita ito sa mas matanda, na itinuring itong butil lamang. Hinahawakan ng nakababata ang kanyang cross, tiyak na nakakita siya ng masama. Pero pilit siyang pinapakalma ng matanda. Sa loob ng elevator ay sinubukang buksan ng security guard at ng ikatlong lalaki ang mga pinto. Kahit kaya nila, hindi nila alam kung may butas sa baras na maaari nilang akyatin. Natatakot ang matandang babae na nakalawit lang ang elevator at baka mahulog. Sinubukan ng lalaking naka-red tie na tumulong sa mga pinto, ngunit pinapante siya sa likod ng elevator, malayo sa iba, kaya para mabantayan siya, iniisip pa rin na nasaktan niya ang dalaga. Pansamantala, dumating ang dalawang tiktik sa pangunahing tanggapan ng seguridad,
kung saan ipinakita sa kanila ng nakatatandang gwardya ang security camera at ipinaliwanag ang pag-atake. Sinabi niya sa kanila na sa tingin ng iba sa elevator ay ang lalaking naka-red tie ang may kasalanan. Pagkatapos masuri ng tiktik ang sitwasyon, sinabi niya sa mga security guard na dapat silang humingi ng isang repairman mula sa kumpanya ng elevator at sabihin sa kanyang kasosyo na tawagan ang departamento ng bumbero. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa mga tao sa loob, partikular na interesado tungkol sa security guard. Matapos malaman na siya ay isang temp, sinabi niya sa mga gwardya sa pangunahing opisina na kunin ang kanyang mga file. Sinabi sa kanya ng nakababatang gwardya ang tungkol sa nakita niya sa footage, ngunit inalis muli ito ng nakatatandang gwardya. Pinaalis din ito ng detective, at sinabihan ang mga tao sa elevator na ipakita ang kanilang mga ID sa camera para makita niya kung sino sila. Sa kasamaang palad, ang mga nakasulat sa mga ID ay hindi mabasa, kaya ang mga detective at ang mas matandang security guard ay pumunta sa lobby upang tingnan ang log ng bisita at alamin sa paraang iyon. Bumalik sa pangunahing tanggapan ng seguridad, sinusubaybayan ng nakababatang gwardya ang security camera mula sa elevator kapag muling kumikislap ang mga ilaw sa loob. Sa loob ng elevator, biglang nakita ng dalaga ang lahat ng mga tao na nawala at muling lumitaw bilang mga dagwang bangkay sa sahig. Pagkalipas ng isang segundo, parang hindi nangyari iyon at lahat ay nasa kanilang lugar. Ang mga ilaw ay muling namatay. Nabasag ang salamin sa elevator at maririnig na naman sa dilim ang kakaibang ingay. Nang muling bumukas ang ilaw, tumambad ang lalaking may pulang kurbata na sinaksak sa leeg gamit ang isang piraso ng salamin mula sa salamin. Samantala, pinabalik ng nakababatang gwardya ang dalawang detective. Nakita nilang patay na ang lalaki, kaya tumawag ng backup ang detective. Kapag sinimulan niyang suriin ang footage, ang nakababatang gwardya ay nagsimulang magkwento sa lahat. Sinabi niya na ang mga sitwasyong tulad nito ay palaging nagsisimula sa isang pagpapakamatay at mga taong nasasaktan. Kapag malapit na ang dyablo, kung minsan ay nagkakatawang tao siya at nagpapahirap sa mga tao. Ang huling sinabi niya ay baka ang demonyo ang isa sa mga nasa elevator. Ang mga detective, na hindi interesado sa sinasabi ng gwardya, ay patuloy na ni-review ang footage at pinaghihinalaan ang security guard sa elevator na maaaring sangkot sa pagpatay. Sinabi ng kasosyo na ang kanyang mga file ay nagpapakita na siya ay isang marahas na kriminal. Pinag-uusapan din ng grupo sa loob ng elevator kung sino ang mamamatay tao. Dumating ang departamento ng bumbero sa gusali. Sa pangunahing tanggapan ng seguridad, sinabi ng tiktik sa mga tao sa loob ng elevator na ang lugar ay pinangyarihan ng krimen ngayon. Ang tiktik ay nagdududa na ang nangyari ay isang aksidente, ngunit sinabi na ang mga tao ay hindi mukhang mamamatay. Nakakuha siya ng ideya at hiniling ang isa sa kanila na magboluntaryo. Pagkatapos ay sinabihan niya ang lalaki na kumuha ng isang piraso ng papel mula sa bulsa ng patay. Itinaas ng lalaki ang isang liham sa camera na naintindihan ng mga tao sa opisina at napagtanto na may makikita ang patay na tao sa gusali. Ang mga tiktik ay pumunta muna upang makipagkita sa departamento ng bumbero, at pagkatapos na ang tiktik mula sa kainan ay pumunta sa antas ng gusali na may sirang bintana, sinabi sa kanya ng forensics na ang tala ng pagpapakamatay na iniwan ng jumper ay kakaiba sa mga salitang naririnig ko. Papalapit na ang mga yapot ng dyablo na nakasulat sa huli. Sa labas ng elevator, sinubukan ng mga bumbero na buksan ang mga pinto nito, ngunit hindi sila natinag. Sa loob, sinusubukan ng isa sa mga lalaki na lumabas sa tuktok ng elevator, ngunit hinayla siya pabalik ng security guard, na iniisip na sinusubukan niyang tumakas. Kausap ng detective ang taong galing sa building na dapat makipagkita. Nakikipag-usap sa taong mula sa gusali na dapat makipagkita sa patay na tao mula sa elevator. Nalaman niya na isa siyang scam artist at humihingi sa tao ng listahan ng mga taong na-scam niya. Bumalik sa elevator, ang mga tao ay nagsimulang mag-away sa isa't isa. Samantala, sa pangunahing tanggapan ng seguridad, bumalik ang tiktik at sinabi sa kanyang kapareha na malamang na hindi nag-sign in ang isa sa mga tao. Kung gusto nilang patayin ang lalaking may pulang kurbata,
hindi sila magiging hanggal na gawin na. Ibinigay niya sa kanya ang isa pang listahan at sinabi sa kanya na ihambing ang dalawa. Pagkatapos ay pumunta siya sa mga security guard at ipinakita sa kanya ng batang guard ang mukha mula sa footage. Pero ipinakita naman sa kanya ng detective ang apology note na iniwan ng taong pumatay sa kanyang asawa at anak sa isang car crash. Sinabi niya na ang mga tao ay maaaring maging masama nang walang tulong ng dyablo. Habang nag-uusap sila, sinusuri ng matandang gwardya ang footage. When he find the moment when the young woman thinks someone grabbed her. Ang footage ay hindi nagpapakita ng sino mang gumagawa nito. Iniisip ng tiktik na nagsisinungaling siya at naghihinala rin sa kanya. Nakita nilang nagtatawanan ang mga tao sa elevator at sinabihan silang huminto. Sa loob ng elevator, nagsimulang muli ang pagtatalo at ang matandang babae ay nagbanta na iwiwizek ng paminta ang security guard. Kinuha niya ang spray mula sa kanyang mga kamay. Sa pangunahing tanggapan ng seguridad, ang matandang gwardya ay tumatawag sa inhinyero, na nagsasabi sa kanya na huwag nang mawala. Ang engineer ay bumababa sa elevator cable at hindi makuha ang kanyang walkie-talkie na sumagot. Nadulas siya sa cable at bumukas ang isang chain mula sa kanyang protective gear. Sa loob ng elevator, tinutuya ng security guard ang matandang babae gamit ang expired na pepper spray nang may bumagsak na mabigat sa ibabaw ng elevator. Naririnig nila ang boses ng matandang gwardya mula sa itaas. Sa isang sandali, ang dugo ay nagsisimulang pumasok mula sa tuktok na panel, naririnig pa rin nila ang walkie-talkie at malalaman na ang engineer ang nahulog. Hindi nila mapreno ang labangan ng panel para tumulong. Pumunta ang tiktik sa bubong upang tingnan ang baras at nakita ang inhinyero sa ibabaw ng elevator, malamang napatay na. Sinasabi sa lahat na naririnig ng mga tao sa loob ng elevator ang walkie-talkie at dapat silang lumipat ng channel. Inutusan niya ang kagawaran ng bumbero na makapasok sa elevator sa dingding. Sinimulan ng mga bumbero ang paghuhukay sa dingding, tinitingnan ang footage sa pangunahing opisina. Nakita nila na nagnanakaw ng mga wallet ang matandang babae. Nagkomento ang detective na lahat sila ay masasamang tao. Habang nakatingin siya sa screen, muling nag-glitches ang footage mula sa security cam at makikitang patay na ang lahat ng tao sa loob. Pero pulis lang ang nakakakita nun. Susunod na nakita nila ang footage kasama ang pangatlong lalaki at nakita na may dala itong satchel noong naglalakad siya sa lobby, ngunit walang satchel sa elevator. Ang mga ilaw sa elevator ay nagsimulang kumurap muli, pagkatapos ay namatay. Nagsindi ng posporo ang security guard at may kakaiba sa tabi niya. Nang muling bumukas ang mga ilaw, ang matandang babae ay nakasandal sa isang gilid ng elevator, patay. Nakita iyon ng tiktik sa screen at nanawagan na ay lockdown ang gusali kung saan lahat ng nasa loob ay pupunta sa lobby. Ang matandang gwardya ay pumunta sa basement. Ang tiktik at ang nakababatang gwardya lang ang nasa opisina. Kaya sabi ng nakababatang gwardya ay may dahilan na sila ang madla ng demonyo. Sa loob ng elevator, ibinaba ng dalawang lalaki ang katawan ng matandang babae. Samantala, hinahanap ng mga detective ang satchel at nakita ito sa isang banyo malapit sa lobby. Ang satchel ay may mga gamit sa loob na maaaring gamitin ng sospek sa tiktik para mag-rig ng elevator. Bumalik sa pangunahing opisina, ang nakababatang gwardya ay naiwang mag-isa. Kaya nagsimula siyang mag-recite ng mga panalangin sa cam. Hindi nagugustuhan ng mga tao sa elevator ang ginagawa niya. Nag-uusap sila ng kaunti, ngunit mabilis. Naganap ang away ng dalawang lalaki. Tinatawag ng dalaga ang security guard na patayin ang ibang lalaki. Bumalik sa pangunahing opisina, habang nagdadasal pa ang gwardya, pumasok ang mga tiktik at nakita kung ano ang nangyayari sa elevator. Inutusan nila ang mga tao na umatras at ilagay ang kanilang mga kamay sa mga dingding. Nang tumira ang mga tao sa elevator, tinanong ng pulis ang nakababatang gwardya kung paano nagtatapos ang kanyang kwento. Sinabi niya sa kanya na lahat sila ay mamamatay. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang partner na ang dalaga ay may record din. Na siya ay ikinasal sa isang mayaman at na siya ay nasa gusali upang makipagkita sa isang abogado.
Tumakbo silang dalawa sa lobby at hinanap ang abogado. Ang tanging impormasyon na maihahayag niya ay dapat nilang tingnan ang mga taong pinakamalapit sa kanya at ang kanyang specialty ay forensic accounting. Hiniling ng tiktik na kunin sa telepono ang asawa ng babae. Samantala, nasa basement ang matandang security guard at pinapatay ang tubig. Ipinaalam niya sa mga bumbero at patuloy silang lumalabag sa pader. Habang nasa basement pa lang, nakahanap siya ng alambre na nakasawsaw sa tubig at pilit itong inaalis. Ilang sandali pa, sa lobby, ang mga taong nagkukumpulan ay nagsimulang maghiyawan habang siya ay nahulog. Tumakbo ang mga tiktik upang tulungan siya, ngunit namatay siya. Pagbalik sa loob ng elevator, nagsimula na naman ang pagtatalo ng 3 taong natitira. Ang 2 tiktik ay bumalik sa opisina na nagsasabi na maaaring ang asawa ng nakababatang babae ang nag-ayos ng lahat ng ito. Dahil siya ang may-ari ng security company na nagtatrabaho sa building. Iniisip ng mga pulis na ang security guard sa loob ng elevator ang may pananagutan at ang 2 pang biktima ay isang decoy lamang. Pagbalik sa elevator, muling namatay ang mga ilaw. Sinabihan sila ng detective na gamitin ang kanilang mga screen ng telepono bilang mga flashlight, ngunit ang kanilang mga telepono ay natanggal sa kanilang mga kamay. Patay ang mga ilaw at sa susunod na pagbabalik nila ay patay na ang security guard. Ang 2 tao na umalis ay kumuha ng isang piraso ng salamin sa takot at tumayo na handa upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Desperado, tinanong ng tiktik ang nakababatang gwardya kung paano niya sila matutulungan. Sinabi niya sa kanya na dapat nilang panagutan kung sino sila. Kaya't ang tiktik ay nagbahagi ng isang personal na kwento sa kanila tungkol doon at hiniling sa kanila na ibaba ang baso. Ginagawa nila ito nang walang gana. Biglang namatay ulit ang mga ilaw at bumukas ulit. Nakahandusay sa lupa ang dalaga na may kapirasong salamin sa lalamunan. Habang ang lalaki ay nakikitang sinusubukang tulungan siya, ang katawan ng matandang babae ay bumangon sa kanyang likuran na nagsasabing siya na ngayon. Nag-flashback ang lalaki sa kanyang pagmamaneho ng kotse. Inaabot niya ang isang beer nang mabangga niya ang isa pang sasakyan. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at nakita ang isa sa isang kanal. Nakahiga ang isang babae na nakapin sa isang kotse at bago siya mamatay, itinuro niya ang kanyang anak na nakahiga sa damuhan sa harap ng kotse. Hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang ginawa at umalis sa eksena, nag-iwan ng note sa bintana ng kabilang sasakyan. Pagbalik sa elevator, paulit-ulit niyang pinagsisisihan at nakikiusap sa matandang dyablo na kunin siya sa halip na ang dalaga. Ang dyablo ay tumanggi sa bargain at itinapon ang elevator pababa sa baras. Nang huminto ito, hinanap ng lalaki ang radyo ng inhinyero at nagsimulang magsalita. Nang huminto ito, hinanap ng lalaki ang radyo ng inhinyero at nagsimulang magsalita. Sinabi niya sa tiktik ang kanyang ginawa. Ang tiktik at ang batang bantay ay nakikinig sa kanya at napagtanto kung ano ang ibig sabihin nito. Sa loob, ang elevator. Sa wakas ay namatay ang dalaga sa kanyang mga bisig at ang dyablo ay nagalit, na sinasabi na talagang gusto niya siya. Namatay ang mga ilaw at muling bumukas habang binubuksan ng mga bumbero ang mga pinto ng elevator. Ang tao na lang ang natitirang buhay, sibat ng dyablo. Nawala ang matandang babae. Maya-maya, inilalabas ng mga paramedic ang mga bangkay at nakita ng detective ang lalaking nakaupo sa lobby. Ihahatid daw siya sa istasyon sunod, nakita silang dalawa sa isang sasakyan. Nasa backseat ang lalaki.